Hello, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Uh, Good afternoon din sa mga viewers natin nasa ibang bansa, lalo na may mga OFW at saka yung mga citizen na ng mga foreign countries na continuously supporting this channel, visiting this channel. Uh, this afternoon, isa sa mga pag-usapan natin, but before that, gusto ko lang ilambing sa inyo na please paki-like naman para naman gaganda ang channel na to. Then, try to share this to your friends. And also, doon sa would-be subscribers na gusto mag-subscribe dito sa channel na to, paki-subscribe na ngayon. So, ito nga na ngayong hapon na to pag-usapan natin itong topic na matagal ilang days na pinag-usapan. Actually, gusto ko sana ito pag-usapan earlier, but I decided na palampasin ko muna ng ilang oras, ilang araw, one day para ma-discuss natin. So, I'm waiting for other events to happen. So ito nga with regards to the Pulburon video hearing ng House of Congress. Ito nga, naging star si Vicente or si Peebles Talakira. Yun ang ginawa nilang witness, particularly si Congressman Akop. Siya naman daw ang magaling mag-imbestiga, kaya siya nagtatanong. But I doubt kung ito si Congressman Akop, nag-research ba ng tama o yung mga tauhan niya dyan sa Kongreso. Kung talagang tiningnan ba niya ang tamang mga impormasyon as a background dito sa gusto nilang ipalabas sa Pulburon video hearing na to. Kasi alam naman natin kung anong intensyon ng mga congressman dyan sa hearing na yan. Unang-una, i-discuss natin kung sino ba ito si Vicente, si Inting Peebles Talakira. Di ba ito dati naman itong, of course, kaibigan ni Maharlika yan noon pa, matagal na. Nung si Maharlika nasa kay BBM pa, nasa kampo pa ni BBM, ni Lisa Araneta, kasama niya si Peebles. At nagkaroon pa nga ng maraming kontrobersya, marami ring sinasabi. Nagtaka ako sa sinabi niyong nakaraan na hindi daw siya kumampi kay PBBM or kay sa DDS. Ano daw siya for the country? For the country ka or for the money? Nakakatawa naman yung declaration mo kasi noon pa nasa kabilang side ka na. Kaya nga nung ito, sabihin ko lang, mga DDS na alarma kasi ang sinusuportahan na ng mga DDS nung panahon na yun, dahil si BP Sara ay sumama kay PBBM at yung mga DDS sa totoo, including me, di naman ako talaga full-blown DDS, but DDS din ako. Hindi kami sumama dyan. Doong mga kumampi kay BP Sara, ang ginawa namin, nagpunta kami kay Isko Moreno. Kay Isko Moreno ang presidente namin kasi ako personally hindi ko talaga matanggap si PBBM as a president. Ngayon, dahil nga sumama si Inday doon, ang ginawa namin, Isko, Inday kami. At yan sila ni Peebles. Yan, lahat sila. Ngayon na nagpapasalamat din naman kami na talaga sila ngayon ang nangunguna dyan para magsasalita against sa administration na to. Mga kasama nila dati. Alam na ninyo kung sino sila. So noong nalaman namin na meron, nung una pa nga hindi gano'n namin ina-accept yan si Maharlika, sa totoo lang. Tanungin mo yung mga banatiros. Tanungin mo, dati may hidwaan yan yung grupo, sa totoo lang. But dahil nga sa pinakita ni Maharlika, nakahanga-hanga din naman na hindi kayang gawin ng isang vlogger nandito sa Pilipinas. Kasi sigurado matigok yung vlogger na yan kung gagawin. Kasi Maharlika may advantage dahil nandyan siya sa ibang bansa. At hindi na siya Pilipino. Amerikana na siya. Citizen na siya ng US. Kaya hindi yan basta-basta magalaw.
pinibigyan pa rin siya ng problema dahil pinapailan siya ng kaso doon. Siguro merong way ang administration para siya mapailan ng mga kaso. Do yung mga kaso na yan, napaka-weak na mga ebidensya. Malaking pag-asa na yan ay ma-dismiss in favor of Claire si Maharlika, di ba? Hindi Castro, malayo naman sa ganda. Gandang babae yan si Maharlika. Ngayon, kaya unti-unting na-accept ng mga DDS yan si Maharlika. May altercation pa nga yun, kung naalala ninyo. Matagal na kayo nakikinig ng vlogs. Sino ba yung isa? Sino ba yun? Bagong Lipunan, di ba? Nagkagulo pa nga yan. Pero yung ibang grupo naman, hindi naman sumasama dyan. Ngayon, yun nga nangyari. Yan si Peebles, kasama talaga nila yan. Kaya, kung anong kilos ni Peebles, alam niyo Maharlika. Di ba na, nung mga vlogs ni Maharlika na sinasabi pa na si Peebles daw ang nagpo-provide ng, alam mo na, ng coke regular. Totoo ba yun? O chismis lang yun? Sa mag-asawa na yan? O sa Malacanang, dinadala sa Malacanang, di ba? Yun ang kwento dati. Kaya doon sa sinabi ni Peebles na hindi siya BBM. BBM ka dati. Lumipat ka nga lang eh. Nang paglipat mo dito, ang daming mga rallies diyan sa EDSA Friday. Kasama ka ni GM Morales diyan. Lagi ka nagpupunta diyan, di ba? Nagsasalita ka pa. Tapos pagdating na Maisog, nagsasalita ka rin. Doon sa Liwasan, nagsasalita din yan si Peebles. Then yung Maisog Hong Kong, doon talaga siya. Doon siya sumikat. Kasi binanatan niya ng husto si Bangag. Ngayon, ito nangyari ngayon dahil sabi ni Maharlika, may duda daw siya na hindi lang yan, ilagay natin, kailangan din talaga niya ang pera, kailangan ng suporta. Bukod dyan, talagang tinitritin ito si Peebles na kakasuhan at ikukulong, kaya napipilitan. So yung may nakatutok na baril sa ulo, yun nga ang expression ni Maharlika kaya napipilitan siya magsalita. Kahit na yung ginagawa, makikita mo naman doon sa mga pronouns ni Maharlika na may pa rin siya ni Peebles despite sa ginagawa, pero marami siyang pinasubalian niya ang mga sinasabi ni Peebles, at especially ni Attorney Harry Roque, kasi alam naman natin ang intensyon nila na idawit si Harry Roque para later on pwede idawit si Inday at idawit si President Duterte. Diba nung Maisog, mayroong statement si President Duterte na nakita na niyo yung picture na yan. Picture ang sinabi, hindi video. Nakita ko na yung picture na yan. May nagbibigay sa kanya ng mga intelligence ng military. So yun ang gusto nilang ipalabas dyan sa hearing na yan ni Ako, na idawit si Harry Roque and later on si Inday, na yun ang kasi doon daw sa text meron na nagbibigay ng picture kay Harry with regards to the Pulburon video of PBBM. Pero hindi yan totoo, dahil kahit naman yung sinasabi nilang meeting, marami na nakaalam yan. It was circulated sa media na merong Pulburon video, at isa pa nga yan sa panakot na ilalabas kung anong gagawin na kabalasugan si PBBM, which pinalabas talaga doon sa premiere sa Los Angeles ni Maharlika. Doon lumabas yan. Doon naman sa Vancouver, wala si Maharlika doon, slightly lang pinalabas doon. Diba? Ay, bawal pa nga, sabi, bawal magpicture doon sa camera phone o sa cellphone. Nung pinalabas yan, pinalabas din yan. Pero hindi naka-premiere tulad nung paglabas nila na naka-picture, worldwide picture talaga. Ang buong mundo doon sa mga vloggers na nanonood ng event na yon, doon pinalabas yan. At aminado naman si Maharlika na ang nagbigay sa kanya
pinaprotektahan niya na siya diyan nanggaling sa kanya yung video na yan at pina-authenticate niya diyan sa UCLA. Sa UCLA mismo, University of California, Los Angeles, mayroong mga expert yan with regards to pagtitingin dyan sa mga videos na yan kung gaano ka-authentic o hindi. May proseso kasi yan, napaka-complicated ng proseso at dumaan yan sa tamang pag-scrutinize. Kaya lumabas yung authenticated na video ng pulburon ni BBM. Yan ang katotohanan dyan. So hindi yan galing kay Roque. Si Roque nandyan lang dahil magkaibigan sila ni Maharlika. Yun ang katotohanan dyan. Ngayon, gusto nga nila idawit si Roque. Isa rin yan dahilan na nag-asylum si Roque. Ngayon, sinabi pa nga ni Roque, maganda yung ginawa niyo dahil makatulong yan para mapabilis ang pag-aproba ng asylum niya sa Netherlands. Dahil nga may threat siya na aaristuhin once na uuwi. So, uuwi dito sa Pilipinas. So, yan nga ang intention talaga nila para idawit nila si PRRD. Alam, nakakulong na si PRRD, so si BP Sara ang gusto lang idawit na yan nagbibigay ng picture na yan. Pero hindi yan totoo at madaling pasubalian. At ito sina ako, yung mga tauhan niya, mga staff niya dyan sa Kongreso, mahina sa research. Hindi nila alam kung ano nangyari. Wala naman talagang credibility yan si Peebles. Pati yun ang ginagamit nyo. Akala siguro nila na malaking bagay na yung ni Peebles yan, pag witness. Pag-bunyag, kunwari dyan, ng mga pagbunyag ng nalalaman niya. Na alam naman natin lahat na sinasabi niya. Diba? So ngayon, itong ginagawa nila, nagbubumirang sa kanila. Kasi, meron pa rin dalawang video at gusto nang ipapalabas yan. I don't know kung sino. Yung pala sa source ng video na yan, sinabi ni Maharlika na protektahan niya yan. At close friend, nasa circle ni na PBBM yung tao na yan. So, sino yun? Meron, sinabi na ni Maharlika yan noon. I-reviewin mo yung picture video ni Maharlika. Sinabi na niya kung sino. First name nga lang sinabi niya. At nasa circle talaga ng barkada talaga ni PBBM. Nagpicture niyan. Na nagbigay sa kanya. Ng video na yan. So, yun. Hindi ko alam kung mali yung pakinig ko noon. Basta minention niya Minention niya. In passing. So, ngayon, itong ginagawa nila, akala nila, masisira si Harry Roque madidiin. Kasi yung mga ugok naman ng mga trolls ni PBBM ay nagsasabi na nakabukingan na lalong ang nilantad ang kabangagan ni PBBM sa ginawa ng Kongreso. Nagbubumirang sa inyo. Nadidiin tuloy. Na-expose ng gusto si PBBM. Ngayon, simple lang ang sabi ng mga tao. Mahirap kung sinong panigan mo, paniwalaan ka agad. Isa lang para mabura lahat yan. Mag-hair follicle si PBBM. Bakit hanggang ngayon ayaw? Diba? Kung ikaw, simpleng tao ka, diba? Sinasabi nila, ayaw mong gawin yan. Totoo yan. Ganyan din dito. Ba't tayo magpa-hair follicle? Totoo yung mga aligasyon na yan. Napakasimple. So, ito ngayon sa akalain nila na nakapunto sila pero hindi bumabalik sa inyo ang issue at nabubuhay ang issue ulit. Nakakalimutan na ng mga tao yan, di ba? Sinabi ni President Duterte na sa mga previous vlog ko sinasabi nila this might cause or trigger the people to have na magkaroon ng people power, pero hindi nangyari yan. Sabi ko hindi mangyari yan. Sabi ko noon hindi mangyari kahit ipapakita pa 10 ganyan pa, hindi yan ang mga tao, hindi yan ang dahilan. At tama ako. Hindi talaga si President Duterte ilang beses na sinabi yan In fact nga
Bakit dumikit yung pangalang bangag? Si President Duterte nagsabi niyan. Original si President Duterte sa word na bangag. Kaya ganyan kagalit si Lisa at saka si PBBM dahil hindi na mabubura yung pangalan yan. Bangag talaga. O, di ba? Kasi Lisa, may pangalan din si Maharlika dyan na ayaw ko lang i-mention dito. Ngayon, yung expectation nila na masisira si Harry Roque muna, then magkaroon ng domino effect. O, lahat na gusto nilang idamay dyan, si Inday, si President Duterte, kahit nakakulong na, yun ang gagawin ng mga tao. Ngayon nga, ito, instead na ang mga tao maniwala, ganyan pala, pinaplano pala, hindi. Ang mga tao lalong tumibay ang paniniwala na talagang totoo yan. Lalo na kung tutuhanin ng may hawak ng video na dalawa pa raw, pero kay Kati Binag, marami daw 100 mahigit yung picture niya. Kung ilalabas yan, ano sa tingin nyo? Magkaroon kaya na mag-epekto? Magkaroon na epekto for sure. Lalong madidiin si PBBM sa mga allegations na yan na siya ay ngagba. So, baliktad sa isip nila. Gusto nila magpasikat siguro. Hindi nila kinukonsulta kung tama kaya itong gagawin. Lalo na si Akop. Gagamitin natin, gagawa tayo ng script. Kaya minsan, yung mga sagot ni, hindi tugma doon sa iniisip ni Akop. Yung word na legitimacy, kung ito daw ipapalabas para ilang beses na inulit para mag-hits ni Peebles na hindi naman nagigits ni Peebles. Kaya yung script hindi nasusunod. At katawa-tawa ang nangyayari. Instead na mga tao sasabihin, fake pala yung picture. AI generated pala yan. Fake pala yan. Hindi. Ngayon ng mga tao nagsasabi, maganda magpa-Herculean test ka. Kung ilalabas yung dalawang video, lalong mababaon, lalong finally talagang masasabi na totoo lahat ng allegations. Doon mga tao na hindi pa naniniwala. So useless yung hearing na yan at disadvantageous yan doon sa situation ni PBBM. Akala nila, sila Akop, babango tayo dito, baka si Romualdez din nagsuggest na iti-take up natin yan. Hindi, nabubuhay tuloy at ngayon lalong humigpit ang paniwala ng mga hindi pa naniwala na totoo talagang umiinom ng Coke regular si PBBM. Anuhan pa, meron pang mga sinasabi na dumudugo daw yung ilagid, lumalabas na yung dungo sa bunganga niya. Alam mo naman kung anong symptoms ng iinom ka ng Coke regular, di ba? So talagang, pero mga tao kasi alam naman mga Pilipino, kung hindi talaga mahirapan ng husto bago action, bago gagalaw. Ngayon nakakulong na si President Duterte. Have we seen any sign na magkaroon ng people power? Though maraming pumipigil na hindi magkaroon ng ganyang kaguluhan. Dahil tama rin naman, kahit si BP Inday Sara nagsasabi, puminahon lang tayo. Kasi kung ano mang mangyari na kaguluhan, hindi yan advantage kay BP Sara or sa mga opposition or sa PDP Laban. That is a big disadvantage dahil pwede sila mag-declare martial law based dyan sa people power na yan. So, ang chance natin na magkaroon na pagbabago through an election, wala. Kasi kung daanin natin sa mga ganyan, wala rin baka magkaano pa. That will become a very bloody encounter, which is very sad for the state that we are having right now, na sobrang hirap ng mga tao, dagdagan pa natin ng kaguluhan na yan. So magandang option din yan, going to an election na alam naman natin na talagang dadayain yan. But if we go out in big numbers, in huge numbers, in
mammoth numbers voting for the senatorial bids of President Duterte. Hindi nila magampanan ng husto ang kanyang pangdadaya. It was proven during the 2016 election that we were able to have a president na galing talaga sa baba in the service, then later on become the winner of that election, despite lahat ng mga disadvantage ay nasa kanya. Walang pera, walang makinarya, walang sumusuporta mga nasa posisyon, mga incumbent na governors, senators, and sabi pa nga niya, even barangay captains, walang sumusuporta sa kanya. But because of the people have manifested their full support diyan kay President Duterte, nananalo siya kasi yun ang gusto ng tao. Nung election na yun, dinadaya din yun. Nagkaroon din ng vote sharing at may dagdag bawas din doon sa kalaban niya na si Marujas. Pero hindi inabot, hindi kinakaya. At dapat nga ulitin ko, kung magkaroon ng black voting, buboto tayo talaga ng marami. Talagang black voting para sa mga senatorial bids ni President Duterte. Yung 10 na yan, straight. Wala tayong isisingit na kahit sino man. Pwede kayo magsingit ng 2 kung gustuhin nyo. Basta yung 10, i-preserve natin yan for a black voting or a straight vote. Kasi yan lang ang paraan na magkaroon talaga ng pagbabago unti-unti yung sitwasyon natin with regards to the political side of dito sa administrasyon na we have right now. Magkaroon ng pagbabago yan. At least ang Senate na scenario magkaiba. Magkaiba ang scenario dyan. Kung maipanalo natin ang majority, I'm saying 7 to 8 ang dapat manalo, or maganda kung 10. So paano? If we can vote in straight or black voting, sila lahat halos pare-pareho ang numero. Walang 1 or 2, halos magkadikit sila kung yan ang iboto natin. Kasi dapat papatong sila ng 18 to 23. Ang pinakamataas yata 24 million na votes sa senatorial. So dapat yan Senate 24 million. So kung 68 million ngayon ang botante, that's almost 30% of the votes. Kailangan maibigay natin dyan sa mga senators natin. So 68, almost 50%. Na panalo na yan. Pagpapatong ng 18 yan, ang paglalabanan na lang dyan, 10 and 12 spot na lang. Pasok na sila lahat. Kahit kung anong number nila doon sa ranking. Basta yan, sigurado yan 10. Kuha na yung 10 dyan sa 18 million. 17 or 18 million. Kasi yung 15, 14, dyan naglalaban yung number 10 saka number 12. Yan ang delikadong number of votes na kukunin ng isang senador. Kung mag-black voting tayo, lahat-lahat, pare-pareho ang boto. Siguro, lalamang ng konti ng ilang percentage si Bongo, kasi napakalakas talaga ni Bongo. Then si Bato, si Jimmy Bundok ngayon, unti-unting lumakas. Si Marcolita, lumakas. Si Pastor Kibuloy, lumakas. Even si Hinlo, lumakas din. And ang nakaka-surprise si Philip Salvador. Iba talagang hatak pag artista ka. Ang dami niyang boto, ang dami niyang sa survey. Pumapasok siya sa totoong survey, huwag naman yung gawa-gawa nilang survey na tulad ng ginawa ni Marujas noon na survey. Di ba? Na panalo lahat ng lumabas ang resulta. Wala. Kasi manufacture lang nila yung mga results doon sa survey na yan, at yan nangyayari ngayon. Ngayon, ito nga sila ni Lambino. Si Lambino napakalakas din. Si Vic Rodriguez, of course, talagang malakas naman si Vic Rodriguez. Si Hinlo, si Jimmy Bundok. Si Jimmy Bundok talagang sigurado yan.
kung malakas si Jimmy Bundok eh. Dahil nga talagang solid supporter yan noong pa. Nasa south border pa lang yan. Kumakanta-kanta pa lang yan. Oh, oh, na hindi pa siya abogado noon. Bago pa siya nagpag-core noon. Isa yan sa mga original ng suporta kay President Duterte. Hindi lang dahil na taga Davao yan, talagang naniwala siya sa prinsipyo. Yan, lagi niyang minimension na the Duterte principle sa pag-manage ng isang bansa. Yun ang susundin niya at sinusunod niya. Ang mga programa ng ginagawa ng President Duterte, nakahanga-hanga din naman talaga. Kahanga-hanga yung ginawa ni President Duterte. At wala pang presidente nakagawa ng ganyan. Di ba? Kahit anong mo pa, sira diyan kay President Duterte. At para sa akin, ngayon lang, I will declare na talagang hero na siya. Pero ayaw ko naman siya mawala pa. Gusto ko, ano man mangyari sa kanya, makita niya ang fruits of his hard work. Gusto ko makita niya na ito yung hard work na ginawa mo, ang sakripisyo mo, ultimate sacrifice. Buhay na ang tinaya niya dyan. Sa bagay, matagal na siya nagbuwis ng nagtaya, hindi pa buwis, buhay pa siya eh. Nagtaya ng buhay nung kinalaban niya mga generals yan sa droga. O mga oligarchs kinalaban niya. Diba? Matagal na siya nagbuwis ng buhay. Nung mayor pa siya, nagbuwis ng buhay. Mga drug lords, mga komunista, kinakalaban niya yan. O, mga kriminal, kinakalaban niya. At ngayon, ito yung pinakamataas na sakripisyo niya. Dahil ang mga Pilipino matitigas ang ulo. Hindi sana tayo hantong sa ganito kung naniwala pa tayo sa kanya. Di ba? Kaya kami talagang hindi sumunod. Kahit na si BP Sara nandoon, tinulungan din naman namin si BP Sara dahil siya ang Vice President namin. Hindi naman totoo naman yung sinasabi ni BP Sara na wala namang sinabi si President Duterte kailangan tumakbo kang presidente. Ganyan ka magbigay ng choice, freedom of choice si President Duterte doon sa kanyang mga anak. Bahala ka, hawakan mo sa sarili mo yung destiny mo. Ikaw dapat ang gagawa kung saan patungo ang iyong buhay, ang inyong destiny, paano mo i-fulfill yan. Yun ang ginawa niya kay BP Sara. Kaya nung nagkaroon ng eleksyon, nagkaroon ng unity team, na nabulok na team, hindi kami sumama, pero binuto namin siya. Kinampanya pa namin. Maraming ang doon kinakansyawan ng mga nagpunta kay Isko. Para sa akin, wala naman talagang kandidato nung panahon na yun na kahintulad ni President Duterte. Si Isko Moreno lang. Sa totoo lang, si Isko lang talaga. Tingnan mo yung track record ni Isko. Parang Duterte rin. Kaso, maliit lang yung scope ng kanyang management, pero parehong-pareho kay Duterte. In fact, sinabi pa nga ni President Duterte, times 2 ako dyan, sa galing. Ganyan, no? Times 2 si Isko. Ibig sabihin, mas magaling siya kay President Duterte. Galing kay President Duterte yan. Di ba? Kaya, ito ngayon, itong election na yun, very telling talaga. Doon sa mga service, alam na natin na talagang malakas masyado ang PDP laban at ito ang gustong buwagin ni George Garcia. At wala siya magawa kung tayo lahat ay bubutong sa kandidato ni President Duterte. At yan naman ang gusto niya mangyari, na talagang maging gising na tayo sa katotohanan at tutulong tayo na magkaroon ng kalutasan ng lahat ng mga problema by simply voting the right persons para sa mga positions. Not only for the senators, yung mga congressmen. Ako nga, naiinis ako dahil dito marami ng kampanya na kiguto daw yung mga congressman na ganyan. Tinatanong ko, incumbent ba yan? Incumbent. Bumoto ba yan doon sa impeachment ni BP Sara? Hindi masagot. Kasi bumuboto nga sa impeachment ni BP Sara. Tanungin ko naman yung kalaban na baguhan pa.
ano ka ba? Pro Duterte, anti Duterte. Sabi niya, nasa middle ground lang. Hindi ako bubuto sa iyo. Kailangan meron kang bias diyan. Bias ka sa tama. Bias ka sa kabutihan. At yan, kakampi ka ni Duterte kasi alam naman natin na sa tama at kabutihan si President Duterte at kabaliktaran yung nasa kabila. Ba't sasama ka doon sa alam mo namang mali ang mga ginagawa? Hindi na natin elaborate dito. Alam na natin yan lahat ng mga kabalastugan at pagsira sa bayan natin galing dyan. At kung ano mang mangyari, patuloy itong administrasyon na to, hindi ko maniwala na in 3 years time, 1 year time na lang, lalo tayong lulubog. Maniwala kayo, patuloy sila na humahawak ng posisyon na yan. So, siguro, sa vlog na ito, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa pagdalo ninyo at sa pakikinig ninyo sa broadcast na to. Maraming salamat sa mga viewers ko from the US. Thank you po sa mga subscription ninyo. Medyo marami na rin nag-subscribe sa akin sa US and Canada. And I have to mention also other countries like Australia, merong UAE, Saudi Arabia. Unti-unting lumalaki ang audience ko dyan. Then sa Italy, meron din Malaysia, of course, and Japan, ni kunti, and Hong Kong. Maraming salamat sa pag-patronize nito sa channel na to. Rest assured, kung ano mang mga kaganapan na nangyayari in a day-to-day basis dito sa Pilipinas with regards to political news, events, at mga issues, i-discuss natin yan dito. At nagtatanong nga sila, ano bang bias mo? Bias ko, Duterte. May bias ako kay Duterte. Kasi I'm biased para doon sa kabutihan at tama. Doon ako sa may tapang at malasakit. At yan, ngayon ay hawak ni BP Inday Sara Duterte. So maraming salamat sa pakinig ninyo at good afternoon sa lahat. Thank you po.